Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sa mga sulok man tayo ng ating mundo, ay dero umaga dyan, hapon o gabi, sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo mawalang pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Friday sa ating lahat. At before tayo mag-start po ng ating talakayan ngayong araw, i-greet muna natin ang happy birthday si Sir Alan Bensalida, greetings from Mayet, Cebuano. Again, happy birthday po sa lahat ng mga nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Also, i-greet muna natin ating mga child members, sila si Ma'am Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami, Osis Queen, Fiz Calante, Russell Terroel, B.M.B. Bar, and Melgris Homes. And hi to all the members na mga Pindot Likers and Pindot Warriors. So kapag magtatanong kayo mga kabayan, sino ba yung mga Pindot Likers at yung mga Pindot Warriors? Sila po yun ang mga viewers na mahilig mag-like sa ating mga video, mag-comment, tsaka mag-like po sa mga comment dyan sa baba. So sila po ang kinonsider natin ng mga Pindot Likers at yung mga Pindot Warriors. Okay? So isa po sa ito pag-uusapan ng araw mga kabayan, abay sumabog na naman po ang Twitter at yung Facebook dahil ito sa ginawa na naman po ni Mr. Sasot. Yes, meron pong ginawa na naman itong si Mr. Sasot mga kabayan. Medyo kasi nahirapan siya dito na mag-rebat sa mga ibinato dito na mga comment at sa kanyang mga statement ng ating mga PBM vloggers o yung mga pro-government na mga vloggers tungkol dun sa sagot ng kanyang mga questions, tungkol dito sa sagot po ng kanyang mga accusations sa gobyerno natin, tungkol rin dito sa WPS, sa estado po ng WPS. Nung sinagot sa mga kabayan, nahirapan na siya ditong rumibat. Ang problema dito kay Mr. Sasot, napapansin ba natin na kapag ma-corner sa mga kabayan at saka mahirapan siyang bumitaw dito ng mga salita or baka maubusan siya ng bala dito, ang tinitira niya yung medyo personal na issue dito sa mga vlogger mga kabayan. Nagets ba natin? Hindi siya tumitira dito ng mga constructive po na criticism or alon yung mga tinitira mga kabayan. Like for example, yung medyo titirahin ka na ng mga personal na mga issues na kapag meron siyang madiscover dito tungkol po sa pagkatao natin, sa mga nangyari sa ating past, yan po ang kanyang gagamitin mga kabayan. Kasi alam ko, naintindihan ko itong si Sasot. Ito si Sasot, may mapagkagunggong talaga ito eh. Ayaw niyang sumagot ng mga kabayan or ayaw niya na makita po ng kanyang mga followers, na kanyang mga viewers na kapag sasagutin siya dito ang kanyang mga post diyan sa kanyang Facebook account or either dito sa Twitter, hindi niya ipinapakita po sa kanyang mga views mga kabayan. Ano bang gagawin niya? Dinidelete niya yung post na yun, lalong-lalo na kapag hindi niya magustuhan na post mga kabayan at saka parang hindi ito pumabor sa kanyang gusto, dinidelete niya ho yan. At saka ang gagawin niya, i-block ka rin po mga kabayan. Yes, ganyan po ang ginawa niya dito sa mga PBM vloggers, dito sa mga pro-government na mga vloggers na tinatawag niya na basurahan na mga punas vlogger bang tawag, no? Nandiyan pang punas daw ng mga vloggers. Yan, binablock niya mga kabayan. Pero of course, fortunately, hindi niya na-block si Sir Ivan kasi hindi niya kilala ang aking account na ginagamit ko dyan sa Facebook mga kabayan at saka pati rin po doon sa Twitter. Siyempre, meron akong official po na Twitter account saka Facebook account. Pero kapag mang-spy si Sir Ivan, hindi ako gumagamit po ng aking official po na YouTube account or YouTube name dyan sa Facebook account mga kabayan. Iba aking gagamitin. Kaya hindi niya ako mablock basta-basta mga kabayan. So marami akong na-discover. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung sino na naman dito ang nakalaban ni Mr. Sasot. Kasi nga wala siyang mga kabayan, wala siyang laban dito sa writer na to. I think writer ba mamaya pangalanan ko mga kabayan. I'm not sure kung writer ba siya, pero magaling talaga eh. Pero ang problema lang dito sa vlogger na to, ang hilig mag-English mga kabayan.
Totoo yan, mahilig mang English eh. Kaya nga doon sa sa group chat namin, kapag mag-usap-usap kami mga kaabayan ng mga pro-government ng mga vloggers, sinisita ko sila minsan, sabi ko, pwede ba tayong magtagalog na lang? At saka, palagi niya akong pinagtawanan doon eh. Kasi gusto ko talaga na yung Tagalog ginagamit mga kaabayan. So anyways, istorya ko niya mamaya. Kasi ipapakita ko ang aking ebidensya. Bakit, Sir Ivan? Natandaan ba natin aking last vlog na sinabi ko na mukhang sinibak na dito si Bibi Sara ng mga DDS. Sinabihan ako na fake news na ako mga kababayan. Maraming kinuyog si Sir Ivan. Ang dami kong na-receive doon sa aking Facebook Messenger. Ang dami talaga. Siguro umabot na mga 30 or 40 nag-comment sa atin. Walang ibang sinabi. Pagmumura. At sasabi pa, fake news spreaders na ako. At saka parang basahan vloggers na ako mga kababayan. Alam nyo, ito lang ang sinisuguro ko sa inyo. Kapag nagbibitaw dito ng salita Sir Ivan or accusations po dito sa mga ibang mga vlogger o yung mga ok-ok na mga vlogger, meaning merong ebidensya si Sir Ivan. Ang mali ko lang mga kababayan, hindi ko kasi napakita last time aking ebidensya na itong si Mr. Sasot ay nagdeklara na siya na bumaliktad. Iniwan niya dito si Bibi Sara mga kababayan. Naalala niyo ba, ipinakita ko yung post niya doon sa Facebook. Meron akong screenshot mga kababayan. Pero siyempre ipakita ko rin dito para ipakita ko sa ating mga new viewers, mga bagong pasok dito na ayaw po kay Sir Ivan, saka against po sa ating ipinaglalaban dito, ipapakita ko sa inyo yung aking ebidensya. Tingnan nyo, basahin nyo na lang po para malaman nyo na nagsasabi na totoo si Sir Ivan. O, diba? So, peace tayo, peace. Huwag nyo nang murahin si Sir Ivan. Friendly naman ako eh. Friendly naman si Sir Ivan eh. Pero anyways, sa kabayan, siyempre opinion nila yan. Saka meron silang gusto po na isang gusto na politiko na sinuportahan ng mga kabayan. So normal lang ho yan, okay? Pero at least meron akong ebidensya, okay ba? So isa rin po sa pag-uusapan mamaya. Asana po dito kay Mr. Sasot, pag-usapan rin natin mga kabayan yung tungkol po sa pagbisita ng Prime Minister ng Japan. Yes, merong good news so yan. Asa katungkol po dito sa inilabas po na survey ng SWS na kung saan 48% ng mga kabayan na kinonsidera nila dito na ang kanilang sarili ay isang mahirap. Medyo meron akong kunting reklamo doon. At saka may napansin si Sir Ivan, hindi makatotohanan mga kabayan. Bakit? Meron akong discovery. At saka pag-uusapan po natin si little girl mga kabayan. Actually, mayroong nagtanong po sa ating last vlog. Sabi niya, sino daw si little girl? Siya po si GMA. Siya po si Gloria Macapagal Arroyo. Tinatawag naman yung little girl. Nakalimutan ko lang, sino bang original ng little girl mga kabayan? Narinig ko lang yan eh. At saka, meron na kasi nag-comment sa ating how many vlogs ago na kapag mapag-usapan ko dito si GMA, tinatawag na little girl. So, ginamit ko lang yung mga kabayan. Little girl na lang po ang nickname ko dito kay GMA. Pero hindi ko talaga sure kung sino ang original niyan. Nakikopya lang si Sir Ivan. At saka syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong beranda ng babo ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. So, before tayo mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, kumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin tayo mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Hard to makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Unity Team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga sukid to Stin Channel. Thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Stin Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, so i-announce muna natin po kung sino ang nanalo sa ating question for the day sa ating last vlog. So ang ating question last time mga kabayan, di ba tinanong ko dito kung sino ang pangalan or ano ang pangalan ng Not Like Ours na bumisita doon sa Malacanang na hanggang ngayon nandun pa rin sa Malacanang mga kabayan at mahilig dito manggising na mga PSG. Ang tamang sagot mga kabayan ay si Father Brown. Alam nyo, natawa ako sa ibang mga sagot kasi
sabi lang, Momo daw. Sabi lang, Sir Ivan, Momo or Molto ba? Tama ba na lang sagot? Asal yung tinanong ko kung ano ang pangalan ng Momo na yon. Si Father Brown po, mga kaabayan. So again, i-congratulate natin ang nanalo. At saka ang pinakauna po na nakasagot, mga kaabayan, ay nagngangalan na Mercy Rabusa. So congratulations po kay Ma'am Mercy Rabusa. Siya po ang nanalo sa ating question for the day sa ating last vlog. Sa bago nga palang pasok dito sa ating channel, meron pong premyo ang ating question for the day dito. Anyways, katuwa naman yan. Pero nabibigay si Sir Ivan ng konting rin naman na pang-ayuda or pang-premyo natin. Kasi ang purpose ko dito, mga kaabayan, gusto ko lang po na magiging attentive tayo sa lahat ng ating mga topics. So aking question dito, ang answer po nating question, dyan nyo po makukuha sa isa sa ating mga topics. Okay? Again, congratulations po sa nanalo at saka thank you so much sa nag-participate po sa ating question for the day sa ating last vlog. So, okay, the same pa rin po. Meron pa rin po tayong question for the day today. Okay? So, antabayanan ho natin. Okay, so isa po sa pag-usapan, mga kaabayan, saka uunahin natin na pag-usapan, sasagutin ko muna itong tungkol sa sa inilabas na report ng SWS or Social Weather Station na survey na kung saan 48% daw ng mga pamilyang Pinoy itinuturing mga sarili bilang mahirap. Yan ang sabi or inilabas na report ng SWS, mga kaabayan. Medyo hindi ako maniniwala dito, mga kaabayan. Kasi alam nyo, to give you a little context lang, ang itong survey na to, kinuha nila last September. Last September, di ba, marami pong sakuna nung panahon yung, mga kaabayan, or nang buwan na yan, palagi pong ulan or mayroong bagyo. So, nagkaproblema dito ang ating mamayang Pilipino, lalong-lalo na sa napektuhan po ng sakuna. So, doon sila kumuha po ng data or pinagtanungan, mga kaabayan, sa month na yon. Kailang may napansin si Sir Ivan. Sabi dito sa balita, tinatayang 48% o 13.2 milyong mga pamilyang Pilipino ang naniniwalang sila ay mahirap. Ayon sa Social Weather Stations or SWS nitong Miyerkules, November 1. Sa inilabas na bagong survey ng SWS, mas tumaas umano ang naturang bilang nitong Setyembre kumpara sa datos ng Hunyo 2023, kung kailan 12.5 milyong pamilya ang nagsabing sila ay napabilang sa hanay ng mahirap sa bansa, mga kaabayan. Okay, balikan natin ang kanilang datos. Sabi po ng SWS, umabot na ng 13.2 milyon na pamilyang naniniwalang sila daw ay mahirap. 13.2 milyong pamilya. Ang ibig bang sabihin, 13.2 milyon na pamilya ang kanilang tinanong, mga kaabayan? Naintindihan ba natin? Kasi nga, di ba, napapansin ba natin yung mostly po napapalabas dito yung mga survey firms, like for example sa Okta, doon po sa Publicos or Tangere, napansin ba natin kung ilan lang po doon ang respondents, mga kaabayan? Di ba, ang pinakamataas na nakita ko na number of respondents doon sa Publicos ba yon or ang Okta, na umabot lang po ng 2,600 na respondents, mga kaabayan. Mukhang ginawa tayong tanga dito ng taga-SWS. Bakit, Sir Ivan? Kayang-kaya ba nila magtanong po in 1 month ng 13.2 milyon na pamilya, mga kaabayan? Di ba? Parang hindi talaga makatotohanan eh. Ang ibang survey firm nga, mahirapan nga umabot ng 6,000 or 6,500 po na pinagtanungan, mga kaabayan. Tapos dito sa SWS, 13.2 milyon na pamilya ang kanilang respondent at saka nabilang nila 48% daw. Parang mahirap talaga eh. Ginawa tayong tanga dito eh. Di ba? Parang ayaw ko maniwala, mga kaabayan. Ang hirap talaga paniwalaan. Paano nila napailabas po yung ganyang kadaming number? 13.2 million. Kasi sabi nila, considered daw as mahirap ang kanilang sarili. So, yan po ang bilang, mga kaabayan. Ako ayaw ko maniwala. Parang mahirap paniwalaan yung survey ng mga kaabayan. Parang inuuto lang tayo, di ba? So anyways, ipapakita ko muna sa inyo yung balita tungkol kay PBM. So, for more details, let's watch this. Hindi tumitigil ang Marcos administration sa paghahanap ng mga pamamaraan sa kung paano mapagaan ang buhay ng mga Pilipino at mabawasan kung di tuluyang mapuksa ang kahirapan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nananatiling nakatutok ang pamahalaan sa pagtuldok sa tinatawag na poverty incidence sa bansa.
Katunayan, target ng administrasyon na ibaba ito ng 7% bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ito ng National Economic and Development Authority o NEDA bilang tugon sa lumabas na SWS survey kung saan maraming Pilipino ang kinukonsidera ang kanilang estado bilang mahirap. Ayon sa NEDA, iba't ibang programa na ang inilatag ng pamahalaan para matugunan ang kahirapan. Kabilang narito ang food stamp program, pag-alis sa pass-through fees para sa transportasyon ng mga produkto at pagbibigay ng ayuda sa mga magsasaka sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program na partikular na umaagapay sa mga mahihirap na individual. Pinaprioridad na rin ng administrasyon ng mga pulisiya at programa para makagawa ng mga trabaho sa bansa. Kabilang na raw dito ang pagpapalawig pa ng infrastruktura sa bansa, mas paghimok sa mga posibleng investor kasabay ang paghahanda sa mga kailangang skill ng mga Pilipinong manggagawa. Ipinunto rin ng NEDA ang pagpapatibay ng pamahalaan sa Regional Comprehensive Economic Partnership kung saan mas pinabilis ang proseso sa mga investment na pumapasok sa bansa, gayon din ang pag-aproba sa mga ito. Dagdag pa ang pangunahing target ng Marcos administration na palakasin ang sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, tiwala ang pamahalaan na mababawasan ang kahirapan sa bansa pagdating ng 2028. Sa huling survey ng Social Weather Stations, nasa 48% ng mga pamilyang Pilipino sa bansa ang ikinukonsidera ang kanilang pamumuhay bilang mahirap. Paliwanag ng NEDA, isinagawa ang survey nitong Setyembre kung kailan nangyari ang sunod-sunod na sakuna gaya ng bagyo na nagbunsod ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at nakaapekto sa mga kapos na pamilya. Paliwanag pa ni Balisacan, mas mataas ang food inflation noong Setyembre kumpara noong Hunyo, kaya nakaapekto ito sa persepsyon ng mga respondent. Tiniyak naman ng DSWD na tutok ang ahensya sa pagpapatupad ng food stamp program na umarangkada na sa Tondo sa Maynila, Cagayan Valley, Bicol, Caraga at BARM. Target na maipatupad ito sa buong bansa sa susunod na taon kung saan makatatanggap ang mga kapuspalad na pamilya ng 3,000 na food augmentation kada buwan. Patuloy din ang 4Ps ng DSWD kung saan mahigit 4 na milyong pamilya ang patuloy na nakikinabang. Kumpiyansa ang Kamara at Senado na maganda magiging bunga ng pagbisita sa Pilipinas ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Sabado. Inaabangan na rin ang pagbisita ng Japanese leader sa Batasang Pambansa kung saan magsasagawa ng joint special session ang Kamara at Senado. Yan ang ulat ni Mela Lesmora. Sa isang espesyal na pagkakataon, magdaraos ng joint session ang Senado at Kamara sa Sabado kasama si Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Sa joint statement ng dalawang kapulungan ng Kongreso, nakasaad na nakatakdang maghatid ng talumpati ang Japanese leader sa naturang session bandang alas 11 ng umaga sa November 4. Kumpiyansa ang Senado at Kamara na maganda ang maidudulot ng pagtitipon at nagpapasalamat sila kay Prime Minister Kishida sa pagpapaunlak sa imbitasyon ng Kongreso. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, inaasahan niyang kabilang sa mga lalamanin ng talumpati ng Japanese leader ang pagpapaigting sa kooperasyon ng tropa ng Pilipinas at Japan at posibleng paghahatid ng dagdag loans para sa ilang proyekto ng pamahalaan. Habang sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, bukod sa talumpati, kumpiyansa siyang maraming bagong oportunidad ang mabubuksan para sa mga Pilipino mula sa iba't ibang aktibidad ng Japanese Prime Minister sa bansa. Inaasahang matatalakay ang isyu ng West Philippine Sea sa pagbisita sa bansa ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida bukas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kabilang ang paksang ito sa bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Prime Minister Kishida. Gayon din ang trade at investment, maging ang official development assistance ng Japan sa Pilipinas. Inaasahan din mapag-uusapan ng dalawang lider ang ilang malalaking international at United Nations issues. Hindi rin mawawala ang pagtalakay ng mga ito sa pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa pagdating sa political at security cooperation. Nakatakdang dumating sa bansa bukas ng hapon ang Prime Minister. Gagawaran siya ng arrival honor sa Malacanang kasabay ng pagtanggap sa kanya ni Pangulong Marcos Jr. Pebrero na magkaroon ng official visit si Pangulong Marcos Jr. sa Japan kung saan nakakuha ang Pilipinas ng $13 billion na business agreements na inaasahang makapagbigay ng libu-libong trabaho sa mga Pilipino.
Sa pagbisita po sa Pilipinas ni Prime Minister ng Japan mga kababayan, hindi kaya mayroong parang may magsisilos dito. Tama ba Sir Ivan? Parang mayroong magsisilos mga kababayan. Hindi kaya yung mga maka-China, tataas naman mga tumbong dito or magsulputan ng mga tumbong na dito, marami namang mga galit dito, at saka ano-ano naman dito ang inilabas nila ng mga fake news or paninira dito sa pagbisita po ni ng Prime Minister ng Japan. 'Di ba? Asahan natin yung mga kababayan, marami na naman sila ditong marereklamo dito or iibato dito ng mga paninira dito sa pagkita po ni BBM at saka ng Prime Minister ng Japan. So kapag baka ma-confuse kayo tungkol doon sa survey na inilabas po ng SWS na 48% daw they are considered as poor. 'Di ba? Sinagot po ng taga NEDA ni Balisakan mga kababayan. Siyempre normal lang po 'yun, nasagutin niya kasi itatanong ho 'yun ng mga reporters sa kanya. At saka okay po ang kanya pagsagot dito na during po sa September, 'di ba September po yung covered ng survey na 'yon ng SWS. Sabi niya that is during kasi sa sakuna, mga bagyo, maraming bagyo, tsaka nagtaasan po yung presyo ng mga bilihin sa panahon na 'yon. So at least okay po ang kanyang explanation mga kababayan. Pero doon sa survey po ng SWS, duda talaga mga kababayan, pero napakahirap talaga paniwalaan 'yon, 'di ba? Ang ibang survey firm mahirapan nga 6,000, sila million. Paano nila nakuha yung million na number mga kababayan, di ba? So anyways, jump naman tayo sa ating next topic. Pag-usapan natin mga kababayan, ito yung babala po nating gobyerno. Kasi nga malapit na ang Pasko, so maglipaan na naman dito yung mga fake po na mga produkto mga kababayan o yung mga items. At saka talaga maglipaan na naman dito yung mga scammers. So iwas-iwas tayo at saka dapat mapagmatsak na mga kababayan. So for more details, let's watch this! Ingat sa mga peke ngayong Pasko. Marami raw online seller na mukhang legit pero scammer pala ayon sa isang ahensya ng gobyerno. Gaya ng isang isinumbong sa 24 Oras Facebook page. Ang tips para makaiwas tinutukan ni Daro Tingkungko. Dumulog si Crystal Doquila sa 24 Oras Facebook page. Matapos kasing magbayad na mahigit 8,000 piso para sa second-hand cellphone, bigla siyang binlock ng online seller. Doon na lang po ako na parang yung nagising po akong nahala. Parang iba na yung nakabahan ako. Tapos bigla na lang po akong parang napaisip na scam pala yung ganun. Nahimasmasan pa siyang lalo nang suriin niya mga resibo at dokumentong ipinakita sa kanya noon. Yung resibo na pinakita nila is magkaiba po font ng text. Ang mga ganitong scam ang isa sa mga ibinabala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ngayong parating na Christmas rush. Marami raw kasing nagpapanggap na lehitimong restaurant, hotel o nagtitinda pero too good to be true ang alok. Ang iba nagpapadala pa ng link para makuha mo raw ang discount o iba pang alok. Pero form yan na humihingi ng personal mong impormasyon na pwedeng magamit para nakawin ang lehitimong social media account na magagamit sa panloloko sa malapit sa iyo. You will be locked out of your account. Yung on SOCMED account mo, no, will be used to send messages, alleging ikaw yon. Pwede kang magkaroon ng online dugo-dugo asking for money or asking for help, close relative. Meron ding nagpapanggap na lehitimong tindahan o brand, pero pag pumasok ka sa links nila, gambling site pala. Kung may nakita kayo, hindi nyo inaasahan siya, forget it. Huwag nyo na i-click. But a lot of times it is a fake message being transmitted to you. That's the best prevention. At kung kayo ay nabiktima, you can call anytime or text our number 1326. Okay, ulitin lang natin, kapag merong offer sa inyo mga kababayan na isang bagay or any dyan sa restaurants, kapag too good to be true po yung product nila, so mag-isip muna tayo mga kababayan, okay? Para maiwasan natin na may scam. Kasi nga alam nyo, meron kong share sa inyo, gusto ko lang po na maging transparent dito at unti-unti nyo makilala si Sir Ivan. Honestly, ayaw ko dun sa mga item na medyo mababa yung presyo mga kababayan. Yung medyo
medyo sinasabi natin na yung may discount or ano bang mga marketing style na dito, yung tanggalan natin yung ganitong presyo, tsaka malaki yung nababa na presyo versus doon sa original na price, mga kabayan. Medyo magdududa ako dyan. May experience kasi ako. Pasensya po sa alam ko na mga kababayan natin na mahilig po mamili po doon ng mga medyo maka-discount sila. Okay lang naman ho yan. Siyempre iba-iba kasi tayo. Pero base kasi sa aking experience, mga kabayan, tulad dito sa cellphones, alam ko marami kayong mabilhan dyan ng mga medyo mura na mga cellphones, mga kabayan. At saka yung kanilang brand, at saka yung kanilang model, medyo sasabihin natin na parang flagship model to. Pero ganun lang yung presyo. Nangyari niya, mga kabayan, sa asawa ko. Yes, nadali po ang asawa. Mayroon siyang binili po na iPhone lang sabihin po yung model, mga kabayan. Basta iPhone ho siya. Pero ang yung iPhone na yon, ang presyo, mga kabayan, parang mababa yata sa 15,000 versus doon sa original po na price. Alam niyo ba yung cellphone na nabili niya ay may problema, mga kabayan? Sir Ivan, ang kanyang back camera, ang camera po sa likod, mga kabayan, balitok po yung kuha ng picture, or kahit Facebook, mag-video call kami, balitok talaga parang baliktog na, mga kabayan. Iwan ko kung bakit, kahit ni-restore default na namin yung settings ng camera, ganon pa rin po ang kuha ng camera. During sa video call namin, balitok siya, kahit siya mag-picture siya, balitok pa rin, mga kabayan. Hindi ko alam kung bakit ganon. So dapat bantay-bantay ho tayo. Kapag mura po yung cellphone, so minsan meron namang okay, mga kabayan, kahit mura yung cellphone, pero marami kasi dyan na mga piki na mga items. So bantay-bantay ho tayo. Okay? So dyan naman tayo. Dahil napag-usapan niya o nabanggit niya dun yung online gambling, mga kabayan. Alam niyo ba na dahil po sa online gambling, merong nagnakaw dito ng motorsiklo, mga kabayan, or ng motor. Yan kasi ang problema dito sa ibang mga vlogger. Alam nyo, dito sa mga vlogger, dapat eye-opener ho natin to. Di ba napansin natin, mga kabayan, yung mga sikat po na mga vlogger, ng endorso sila dito ng mga online gambling. Napansin ba natin yan? Kahit noon, alam nyo, hinangaan ko siya, mga kabayan, kasi sikat siya, at saka magaling na po mag-vlog, nakakatawa, pero ang problema, nag-promote kasi ito ng sugal. So, iniwasan ko siya, mga kabayan. So, dahil po sa mga vlogger na yan, mga pasaway na yan, na dapat sila dito ang role model at iwasan sana nila yung pang-imbita na dito at saka magamit po or mag-online gambling kasi nga nakasira ho yan ang buhay, mga kabayan, sila pa dito ang napauna-una, mga kabayan. Sila pa dito nagpa-umpisa. Diba? So, ito po ang nangyari dahil nalulong siya sa online gambling, nagnakaw siya ng motorsiklo. So, for more details, let's watch this. Tila atrasado ang modus ng isang nagbebenta umano ng nakaw na motorsiklo online. Nakilala kasi ang isa niyang post ng tunay na may-ari. Nakatutok si June Veneracion, exclusive. Wala pang 24 oras mula nang i-post online ni Patrick Novinario ang ibinibenta niyang motorsiklo. May buyer na agad na nakipagkita sa kanya noong October 31 sa Mabalacat, Pampanga. Nagpakilala raw itong pulis na may kasama pa umunong batang pamangkin. Dala ng tiwala, pumayag sa test ride si Patrick. Iniwan din kasi ng umano'y buyer ang kanyang pamangkin. Nung tinetesting na yung aking motor, hindi na bumalik. Doon ko kinausap yung bata na natatakot na hindi niya daw pala po kaano-ano yung lalaki. Po yung ginawa niyang kakutsaba niya na wala namang pong alam yung bata. Isang araw lang matapos tangayin, laking gulat ng may-ari nang makita na ibinebenta na pala online ang kanyang motorsiklo. Dito na siya humingi ng tulong sa PNP Highway Patrol Group. Agad ikinasa ang entrapment operation. Kahapon, November 1, nakipag-meet up ang suspect sa nagpanggap na buyer sa Bacoor, Cavite. Pagtanggap ng pera, agad siyang inaresto. 28C5000. Video mo kami. Ikaw rin nag-rent na kayo. Sasapan namin ng kaso ng carnapping sa anti-fencing law itong suspect. Dinideliver buo through online, sasakay sa sasakyan, tapos through GCash ang bayaran, tapos pina-parts out din. Abinado ang suspect sa nagawang krimen. Sa online lang daw niya natutunan ang modus ng pagtangay ng motorsiklo, base na rin sa kwento sa iba't ibang chat group. Nagawa niya lang daw ito dahil nabaon sa online gambling. Nagastos ko po lahat ng ipon namin. Worth 150,000 po. Sa ilang oras lang po, naubos po kasi kaagad. Kaya ako po nagawa yun. Ang batang kasama ng suspect, nakita lang pala sa kalsada na tinakot at ginamit upang magpanggap na pamangkin. Nakabalik na rin ito sa kanyang mga magulang. Ang payo ng HPG,
Kumusulta muna sa kanila para masigurong malinis ang papel ng bibilhing segunda manong sasakyan. Nang dahil sa online gambling mga kababayan, natalo siya ng 100,000 plus ba yun or 115 sinabi niya. So dapat iwasan ho natin yung mga sugal-sugal na yan. Alam nyo, mahirap talaga manalo sa mga sugal or merong mananalo pero hindi lahat mga kababayan. So kapag mananalo ka nung una pero mas malaki pa po yung talo mo kaysa panalo mo. Ganun po yung sugal mga kababayan. So as much as possible, sino man dyang mahilig po mag-online gambling, sana iwasan nyo na po. Kasi makakasira yan ng pamilya mga kababayan. Magkautang-utang ka. Baka darating pa po sa panahon, baka darating yung panahon na magnakaw na tayo mga kababayan. So dapat dito sa mga vlogger po na lagi po nagpo-promote po ng online gambling, dapat iano sa mga kababayan, sana tanggalan silang account eh. At saka dapat kasuhan ng mga gunggong na yan, pasaway, sila ito yung nagpasimuno. So ano ang nangyari dito? Marami ang nalulong po ng online gambling. So before tayo mag-jump po sa ating next topic, at saka pag-usapan na natin mamaya itong si Mr. Sasot mga kababayan, i-shout mo natin ating mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At saka i-shout natin si Jason Torres at Beverly Notorio Torres na nandyan sa Dubai. Sila ang mga anak ni Ma'am Ellie Torres. Sabi ni Ma'am Ellie na sa 10 years na daw hindi daw nakauwi sila si Jason at saka si Beverly na nandyan po sa Dubai mga kababayan. Also, shoutout po natin si Nasser Abdul Ghani na nandyan sa Sambo City. Hi to Mary Jane Tan, Mighty Baisa, Marquez Hernandez, Rose Guevara, Teresita Timalawan, Marian Shoko, Mileth 90, Len Dalim. Hi to Mary Omura, Imi Sarino, Nonoy Florin Hills, Aneth Alegre, Angelita Holsinger, Lynn Gonzalez, Maria Midasiplon, Margaritas Iglesias, Leonardo Manansala. Hi to Kaluyal Flaco Ryan Keliza, Teresita Kainglet, and hi to Jemson and Regen Tolin of Cebu City. Greetings from Rodolfo Ranada Rabor of Cavite. Hi to Ma'am Ryan from Virginia, USA. Shoutout daw kay Ma'am Carclia, CCT Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, J Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Hi to Sir Antonio Payos, Josephine Cornelius, Vida Carduna, and hi to Virgie Unggang, Joseph Rabanes, and Mary Omura. Okay mga kababayan, so before tayo mag-touch po doon sa issue ni Mr. Sasot, alam niyo ba na merong magkakaso dito kay Sasot mga kababayan? But before that, dito muna tayo sa ating segment na kung saan tungkol dito sa mga legalidad mga kababayan, karapatan natin at para malaman ho natin kung illegal ba o legal ang ating nagawa. So for more details, let's watch this. Isa sa nag-viral online ang ipinost ni Police Chief Colonel Jaime Santos ng Las Piñas Police. Ayon sa report, hinablutan ng cellphone ang biktima at nang magkaroon siya ng pagkakataon, siya naman ang tumangay sa susi ng motor ng snatcher at agad niyang dinala sa pinakamalapit na police substation. Kaya ang biro ng mga netizen, mukhang nalugi pa raw ang snatcher. Pero ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ang snatching ay isang uri ng pagnanakaw o theft. Ayon sa Article 308 ng Revised Penal Code, ang theft ay ang pagkuha ng gamit ng iba na walang pahintulot ng may-ari. May pagnanais na ariin ito at ang pagkuha ay walang puwersa o pananakot. Nakabatay sa halaga ng ninakaw ang haba ng pagkakakulong ng salarin. Kapag umabot sa higit 12,000 pero hindi bababa ng 22,000 ang halaga ng ninakaw, 6 hanggang 12 taon ang tagal ng pagkakakulong ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, pwede bang makasuhan ng biktima kung tinangay niya ang motor ng snatcher? Maaari ding makasuhan ng theft yung nagtangay ng motor dahil ito ay isang uri din ng pagnanakaw. Pero dahil dinala niya ang motor sa presinto, maaari siyang maabsuelto sa kaso. Isa kasi sa elemento ng theft ay ang intent to gain o intensyon na ariin ang bagay na ninakaw. Dahil sa isinoli niya ang motor sa pulisya, ito ay nagpapakita na wala siyang intensyon na ariin ang motor na kanyang kinuha. Attorney, paano kung caught in the act ang pagnanakaw? Ang general rule ay dapat may arrest warrant ang pulis bago manghuli ng mga kriminal o mga lumalabag sa batas.
Ang warrant of arrest ay galing sa isang judge matapos ang masusing pag-aaral sa isang kaso na isinampa ng piskalya laban sa akusado. Subalit, sa ilalim ng Rule 113, Section 5 ng Rules of Court, maaaring mag-aresto o manghuli ang mga lumalabag sa batas ang sinumang tao o ang pulis kung ito ay alinman sa mga sumusunod. Una, huli sa akto o yung caught in the act. Sa harapan niya mismo ginawa, ginagawa o gagawin ang isang krimen. Pangalawa, katatapos lamang gawin ang isang krimen at may sapat na basihan o probable cause ang pulis o sino man na ang taong kanyang aarestuhin ang siyang may gawa ng nasabing krimen. Pangatlo, kung ang taong aarestuhin ay isang takas na bilanggo o detainee. Kailangan dalhin agad sa pinakamalapit na presinto ang nasabing mga inaresto ng walang warrant. Okay, so dito na tayo sa usapin po ni Mr. Sasot Makabayan. Sino ba ang nakasugutan dito ni Mr. Sasot? Siya po si Tia Tan Makabayan. Grabe ang sagutan nila ito. Pero alam nyo, bilhin na bilhin ko to Tia Tan. Si Tia Tan Makabayan talagang smart ho siya. Magaling yan kasi isa siyang writer. Writer siya ng isang news outlet. At saka pro-government po na vlogger. Talagang ang kanyang mga post Makabayan, even doon na mga English talaga eh. Mahilig siya sa English Makabayan. Pero maganda ang kanyang mga statement tungkol dito sa issue ng WPS, doon po sa issue sa, di ba mayroong expose dito si Mr. Sasso tungkol dito sa confidential funds po dyan sa Kamara Makabayan. Sa gusto niya itong ipaliquidate, naglabas na siya tungkol dito sa MOOE, di ba, naalala ba natin yan? Yung mga issue na yan, sinagot ho yan ni Tia Tan Makabayan. At before tayo mag-jump doon sa sagutan po ni Tia Tan, at saka hanggang umabot sa rito sa kasuhan Makabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung video tungkol dito sa dyan po sa China, tungkol dyan sa territory natin sa WPS na ang nangaagaw dito ay ang China Makabayan. Alam nyo ba na inakusahan dito yung Pilipinas na yung Pilipinas daw ng agaw ng teritoryo Makabayan? So for more details, let's watch this. Pinaplansya ng kasunduan ng Pilipinas at Japan na posibleng nagdaan sa official visit ng Japanese Prime Minister sa Pilipinas simula bukas. Ang isang kasunduan naman ng Amerika at Pilipinas tila sinusubukan daw ng China ang kredibilidad. Ayon sa ilang senador, yan ang aming tinutukan ni Joseph Moro. Testing the waters, kumbaga. Ang mga pagbanggang ito ng China na ikinasira ng isang resupply ship ng Pilipinas at pagbangga rin sa BRP Cabra sa Ayungin Shoal nitong Oktubre, tila tangkaraw ng China na subukan ang kredibilidad at halaga ng pangako ng depensa ng Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ayon yan sa sulat ng tatlong senador kay US President Joe Biden. Dapat daw tumugon ng Amerika ng may diin. Ilang beses daw kasing binanggit ng Biden administration na sapat ang anumang pag-atake sa anumang sasakyan ng Pilipinas kabilang sa Coast Guard para pagulungin ang Mutual Defense Treaty kung saan dapat tayong ipagtanggol ng Amerika kung sakali. Wala pang tugon si Biden, maaari kayang lumahok na lamang ang Amerika sa mga susunod na resupply mission na ayon sa AFP ay mahalagang matagumpay na maisagawa. Sagot ng AFP, Our RORE mission is for us to undertake. It is for our country to make sure that we fulfill our responsibility. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, tumutulong na ang Amerika sa pamamagitan ng mga technical assistance ito sa mga resupply mission katulad sa Ayungin Shoal. Insulto rin daw ang sinasabi ng China na impluwensya ng Amerika ang mga hakbang ng Pilipinas sa nangyayari sa West Philippine Sea. Siguro nasasaktan lang sila dahil nalalaman ng maraming tao sa buong mundo kung ano ang mga kamalian na kanilang ginagawa. Muling pinabulaanan ng AFP ang pahayag ng China na hinarang nito ang BRP Conrado Yap noong October 30 sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc dahil sa pagtrespass umano roon at di pagpapaalam sa China. The closest point na nagkaroon sila is about 2.7 nautical miles. Hindi sila dapat nandyan at hindi sila dapat nang haharas ng ating mga mangingisda. Ang sitwasyon sa West Philippine Sea ang isa sa mga inaasahang pag-uusapan ni Pangulong Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa official visit sa Pilipinas ang huli simula bukas. Kabilang ang Japan sa mga dati nang sumusuporta sa Pilipinas at kumukundi na sa agresibong aksyon ng China, bukod pa sa pagtulong sa pag-upgrade ng gamit ng Philippine Coast Guard. Inaasahan mapaplansya na ang isang kasunduan para sa mas malalim na pagtutulungan ng sandatahang lakas ng Pilipinas at Japan. I am optimistic that there will be some agreement signed and I am optimistic on the progress on the way forward
on the reciprocal access agreement between Japan and the Philippines. Ngayon, SAS, ang Japan at saka yung US tutulong dito sa issue po dyan sa WPS. Kasi itong China makabayan, napakasinungaling talaga eh. Katulad po sa mga pro-China ng mga vlogger, sinungaling talaga yan. Okay, so dito tayo sa issue po na ni Tia Tan versus Mr. Sasot. Saan ba nag-umpisa, Sir Ivan? Doon nga sa WPS at saka tungkol rin doon sa issue sa confidential funds dyan sa Kamara Makabayan. Lahat ng mga post po ni Mr. Sasot, sinagot ho yan ni Tia Tan. Ang galing po sumagot ni Tia Tan Makabayan sa totoo lang. Pero itong si Sasot, abay naubusan yata ng bala hanggang sa sumagot na siya dito ng pabalang Makabayan. Parang pinipersonal ka na. Kaya for example, meron siyang nakita dito na isang sikat-sikat rin na vlogger, pero hindi po sa YouTube Makabayan, doon po sa Twitter, na kung saan kapag sa tingin niya naka-corner na siya dito. So ang gagawin po dito ni Mr. Sasot, nire-research niya itong tao Makabayan at gusto niyang malaman ang totoong pangalan ng vlogger na to. Hanggang nalaman po niya kung ano ang totoong pangalan ni Althea Makabayan, si Tia Tan. Ang totoong pangalan pala ni Tia Tan ay Althea Marie de Binagracia. So nung malaman ho yan ni Sas Rogando Sasot ang kanyang totoong pangalan, abay nag-isip ka agad kung ano iba to ni Sasot dito kay Tia Tan. Itong si Sas Makabayan, may nakita po na balita tungkol dyan sa issue po dyan sa Panay Island. Kilala ba natin yung notorious group or notorious drug group na de Binagracia? Di ba sikat-sikat ho yan na Makabayan? So, I think sa balita ko parang hanggang ngayon meron pa daw dyan na kalokohang ginagawa itong pamilya po na de Binagracia na konektado dito sa drug group Makabayan. Ang problema dito, ikinukonek po ang pangalan ni Althea doon po sa de Binagracia po na grupo Makabayan. So ang ibig sabihin parang parang inakusahan niya ni Sas Rogando Sasot itong si Althea na parang kabilang po sa clan na notorious drug group na de Binagracia dyan sa Panay Island, itong si Althea Makabayan. Yes, yan po ang halos lahat po ng mga post ngayon ni Sas Rogando Sasot. So medyo itong si Althea na ini siguro mga kabayan kasi nga ang tira dito ni Sas Rogando Sasot ay medyo personal na. Hanggang nalaman po ni Sas Rogando itong si Althea, mayroon palang problema dyan sa San Francisco Makabayan. Dyan po siya nakabase. Na pag-alaman po ni Sas na may problema pala ang credit card nitong ni Tia at sa katulad po sa issue doon kay Hitan Makabayan. Di ba si Hitan nagka-problema po sa credit card? Parang dinimanda siya dito ng bangko. Yan po ang nangyari rin dito kay Tia Tan. So yan po ang ginawang bala or kinuha na bala para pangbato dito kay Tia Tan Makabayan. Ganun po kagunggong itong si Sas Rogando Sasot na supposed to be ang kanilang banggaan dito dapat argumento to argumento. Dapat about sa politics. Pero bakit dumating sa dito sa drug group? Itong apelido po ni Tia Tan na de Binagracia, ikonokonek niya doon sa isang drug group Makabayan sa Panay Island. So yan po ang nangyari dito sa girian nilang dalawa ni Sas at saka ni Tia Tan. So ngayon, itong si Tia Tan Makabayan, meron sigurong nasabi na hindi maganda dito kay Sas Rogando Sasot, which is normal lang naman kasi nga inukusahan siya. So ngayon nagpalabas po ng post itong si Sas kahapon Makabayan kahapon, pero at least na screenshot ko kaagad. Ang sabi ni Sas Makabayan, sabi niya, alam mo Althea, tigang tanda. Tingnan niyo yung mga word na ginagamit ngayon ni Sas Makabayan. Napapansin ko lang, mahilig dito gumamit po ng mga pototoy, ng mga green, sa mga iba po ng mga term Makabayan kapag ma-corner na sa dito. Diyan po ang style ni Sas. Alam niyo, sabi niya, alam mo Althea, tigang tanda, kung gusto mong magdemanda ka. May extradition treaty naman ang Pilipinas at China. Go te! Try mo na at nang mawala sa isip mo na boring ka sa kama, paano napunta doon yung usapan sa kama Makabayan? Tingnan niyo itong si Sas. Sabi pa niya, ako ang pagbalingan mo ng sundutan, frustrations mo sa buhay dahil alam mong you can never ever in your life outmatch my mouth. Kasi itong si Sas Makabayan, kapag usapin na yung mga sundot-sundutan, mga putotoy, magaling ho dyan si Sas Makabayan. Kasi nga alam naman natin na biki itong si Sas, mapaganon talaga yung bungangan yan. Ipapatuloy pa natin, sabi niya, matrunang to, wala na bang alindog ang kipyas mo te? At yung daliri mo, di mapakali sa Twitter, sa Facebook, na kung ano-anong pages, may anonymous page pa, shoota ka o balahuraan, gusto nyo di ba?
gusto dang balahuraan. Ito na, yung kipyas mo walang gustong dumikit dahil nga wala kang alam sa kamate. Paano nga, alam mo Sas, tanungin kita, paano napunta dun usapin tungkol sa kama, tungkol sa sundutan, sa kipyas, na iba naman pinag-usapan nyo tungkol naman dito sa issue po sa credit card ni Tia Tan Makabayan, at saka naumpisa yung issue tungkol dito sa WPS, sa confidential funds. Pero bakit ang tira ito ni Sas tungkol na ito sa putotoy, tungkol na ito sa kipyas, sa sundutan, sa kama? Paano napunta dyan Makabayan? Hindi ko talaga mag-gets Sa pagpatuloy natin, ang sabi po niya, if anyone would like to FUCK, ganun Makabayan, alam niya, ang gunggong to si Sas, ang pangit basahin, sabi niya, it's out of charity die. Dapat ang gawin mo, ipa-convert mo na lang sa nota, yang kipay mo, because you are such, alam niyo na, such a pototoy, tumanda kang walang lalaking naligayahan kahit kailan sa bibig mo. Bungangira ka ng hitad, kadi ka pa marunong ayaw ka na basa Makabayan. Basta alam niyo na yung maglulipap, alam niyo na. Sabi dito ni Sas, tumanda kang walang lalaking naligayahan kahit kailan sa bibig mo. Bungangira ka ng hitad, di ka pa marunong maglulipap ng putotoy para labasan ang lalaki sa'yo. He has to think of the last prostitute he sundot or a ladyboy PORN. He secretly watches pikpik mo nga na lang ang may pakinabang sa mundo, wala pang saysay. Wala nang saysay yung pikpik ni Tia Tan Makabayan. Useless, basket case, you are just a waste of, alam niyo na, triple X Makabayan. Ang pangit ng sagot ni Sas. Yan ba ang hinangaan niyo na si Ladyboy, si Sasot Makabayan? Marami pa naman ditong believe kay Sas. Pero dyan sa sinabi niya, believe pa rin ba kayo? Di ba? Which is dapat ang kanyang sagutin niya yung tira dito ni Altia tungkol dito sa kanyang credit card, tungkol dito sa issue po ng politika. Pero bakit umabot sa ganyan? Bakit? Kasi itong si Sas Makabayan, madali ho yung ang tawag dito, yung madaling uminit yung ulo, or madali po na makapagbitiw po dito ng mga grain na mga sinasabi, which is hindi dapat sabihin ho yan kasi pangit yan Makabayan, di ba? Siguro sinabi dito ni Tia Tan na gusto niyang kasuhan itong si Sas. Dahil nga dito sa pag-akusa niya, ikinoconnect po ang kanyang apelyido na Dibinigrasya doon po sa mga notorious drug groups sa Panay Island, yung Dibinigrasya na grupo Makabayan. So doon siguro gustong plano dito na kasuhan po ni Tia Tan. Actually, hindi ko pa nakausap lately si Tia Tan Makabayan. Pero during po kapag kami po dito yung mag-group chat, meron kami mga usap-usapan ng Makabayan dyan sa Twitter. Pero ang last ko kasi nasalin lang sa group chat that is months ago na yata. Hindi ako masyadong sumasali sa Makabayan kasi nga mahilig sila mag-English dito. Totoo naman talaga yan. Bakit Sir Ivan? Hindi ka marunong mag-English. Sa totoo lang, gusto ko kasi Makabayan. Kapag mga Pinoy lahat yung mga nag-uusap, gusto ko dito na at least gamitin naman natin ating sarili po ito na lingwahe. Mag-Tagalog tayo or kung Bisaya sila, edi mag-Bisaya tayo. Ganun Makabayan. Bakit kailangan pa mag-English dito? Ay, sorry po, Tia Tan. Konting joke na naman yan, joke. Mahirap kasi intindihin Makabayan, lalong-lalo na kapag bumitaw na sa dito yung medyo mahirap na intindihin ng mga English at kailangan mo pang tumingin dito sa mga encyclopedia. Yan po magkaproblema si Sir Ivan. So anyways, yan ba ang klaseng Sas Rogando Sasot ang hinangaan ninyo? Kayo maggunggong talaga kayo Dapat mag-isip na kayo. Hindi po ganun, hindi naman magaling yan si Sas. Bakit? Mas magaling pa si Tia Tan dyan. Diba? Tingnan nyo si Tia Tan Makabayan. Saan ba siya ito nag-graduate? Kung laging sinasabi dito ni Sas Rogando Sasot na siya po'y IRR expert daw. IRR expert, dahil itong si Sas. Pero ito rin si Tia Tan Makabayan, hindi rin po yung basta-basta. Nag-graduate po siya dyan sa University of California, Berkeley. Dyan po siya nag-graduate Makabayan. So hindi rin po siya basta-basta itong si Tia Tan. Pero dito nga sa kalanggirian, uminit hanggang sa magbatuhan sa ito ng hindi na maganda ng mga word Makabayan. Pero at least, ang mga sinasabi ito ni Tia Tan ay hindi po mga pangit na mga word. Talagang pa rin Makabayan, nagbato pa rin siya ito in a professional way. Unlike dito kay Sas, talagang ang pangit po ang kanyang bunganga, ang kanyang ugali, katulad po sa kanyang bunganga Makabayan, gonggong. Di ba? Sas, matino na tayo. May edad ka na
Dapat bumait na tayo. May edad ka na eh. Di ba mga kabayan? So anyways, jump tayo sa ating next topic. Alam niyo, pag-usapan natin itong si Little Girl. Si Little Girl, mga kabayan, nakakatawa. Alam niyo ba na binati po ni Arroyo si Romualdez? Sabi ito sa balita, Arroyo binati si Romualdez sa tumaas nitong trust rating. Totoo yung mga kabayan, di ba? Tumaas ng 6% po yung trust rating ni Romualdez na supposed to be, di ba, ang expectations nila ay dapat bumaba. Dahil po dito sa, merong allege po dito na usap-sapin na parang nakipagsanib daw sa mga NPA, mga kabayan. Dahil nga nakita natin si Romualdez na nakapag-meeting po dun sa mga NPA. At saka dito rin po sa issue na binato po ni FPRD sa kanya na dapat mag-open book daw yung tungkol dito sa kanilang confidential funds, which is supposed to be na bumaba po ang kanyang rating, bagkus yan po tumaas, mga kabayan. Kumpiyansa pa rin po ang suporta ng ibang tao dito kay Romualdez. So binati ni GMA itong si Romualdez, which is nakakatawa talaga, di ba? Alam ko plastikan ang show ni GMA, mga kabayan. Si Little Girl pa, delikado ho yan, di ba? Napaka-plastic talaga eh. Before tayo pumunta doon sa ating question for the day, i-shout naman natin si Bella Chiu, si Gia Wee Wong, Boss Estelia, Arceli Guevero, Alicia Hernandez, Joseph Rabanes, Oliver Arcon, Mercy Anchita, Julie Arantia, and hi to Ninita Floro, and of course, shout out po natin si Tony William, biyahe ni EJTV, Ashen, hi to Jelen Quezon, and Evelyn Garcia. Okay, mga kaabayan, so ito po ating question for the day. Ano ang totoong pangalan ni Tia Tan, mga kaabayan? Biriisa lang ho yan. So ulitin ko lang po, ano ang pangalan ni Tia Tan? That is our questions for the day. So yan po ating nakap ng mga balita ngayong araw, mga kabayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear Heavenly Father, as the sun rises, I seek your presence. Grant me wisdom to face the day's challenges, strength to overcome obstacles, and grace to share your love. Guide my actions and thoughts, and may I reflect your light in all I do. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat, mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama.